Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buwan na ito ay hindi lamang buwan ng pag-aayuno, bagkus ay nagtitipon dito ang iba't ibang mga magagandang mga gawain, mabubuting mga gawaing pagsamba, na hindi lamang nakikilala sa inam ng mga ito, bagkus ay nakikilala sa malaking gantimpala nito at sa malaking kinalaman ng mga ito sa buhay ng Muslim. Na ang marami sa mga gawaing pagsamba sa buwan ng Ramadan ay maaring mga gawaing pagsamba na pwede nating gawin sa iba pang mga panahon, liban pa sa Ramadan. Subalit dahil sa kabanalan ng buwan na ito, ang mga gawaing pagsamba na ito ay nagkakaroon ng higit na gantimpala kaysa sa mga katulad na gawain na ito na gagawin sa iba pang buwan o ibang pang panahon, liban pa sa Ramadan. Kabilang dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang pagbasa sa Quran. Ang Quran na sa buwan ng Ramadan higit sa lahat ay inaalala natin ito sa pamagitan ng pagbasa ng mga pahina nito sa bawat araw at gabi, at gayon din sa pagbasa nito sa Salatul Tarawih, ang voluntaryong sala pagkatapos ng Salatul Isya, at gayon din sa Tahajjud, ang voluntaryong sala sa ikatlong bahagi o huling ikatlong bahagi ng gabi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Ramadan ay hindi lamang buwan ng pag-aayuno, ang Ramadan ay buwan din ng Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Nang buwan ng Ramadan, ito ang buwan na kung kailan ibinaba o unang ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Quran, ito ay gabay para sa mga tao. At ito ay pagpapabatid tungkol sa gabay sa pinagkaiba ng kasamaan at kabutihan. Sa pamamagitan ng Quran, alhamdulillah, nakikilala natin ang tama at mali. At sa pamagitan ng Quran ay nakikilala natin ang gabay na bagaman namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala nang darating na propeta pagkatapos niya hanggang sa araw ng paghuhukom, at wala nang darating na kasulatan hanggang sa araw ng paghuhukom, nananatili ang Quran na gabay para sa mga nanampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Quran ay mananatiling gabay para sa mga Muslim dahil ito ay aklat na mahimala. Ito ay aklat na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagpatibay sa pagiging tama nito at hindi nagbabago mula noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa araw ng paghuhukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun." Tunay na ibinaba namin ang dhikr, ang paalaala, at ang tinutukoy dito ay ang Quran. Nang dhikr, ito ang isa sa mga tawag sa Quran na nangangahulog ang paalaala, dahil ang Quran ay palagi ang nagpapaalala sa tao sa mga bagay na nais na malaman natin mula sa mga nais ipaalam sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinaba daw niya ang Quran, at tunay na ito ay iingatan niya mula sa lahat ng uri ng pagbabago. Na dahil dito, alhamdulillah, ang Quran bilang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dumating sa atin at ito ay nananatili sa orihinal nitong anyo mula noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon, hanggang sa araw ng paghuhukom. Ngayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Quran, ito ay aklat na bukod sa aklat na pinagkukunan natin ng kaalaman, ito ay aklat na kinikilala natin bilang himala na patuloy nating nasasaksihan hanggang sa panahon natin ngayon. Ito ay himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasasaksihan natin sa anyo ng isang aklat na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng salita na nauunawaan ng tao sa wikang Arabic. Salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na purong salita niya, na bahagi ng kanyang pagiging
Panginoon, bahagi ng kanyang kakayanan na magsalita. Ang Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang panghuling mensahe, bilang panghuling kapahayagan, ito rin ang himalang panghabang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga propeta, lahat-lahat sila ay nagkaroon ng mga himala. Si Jesus ay nagpagaling ng may sakit at bumuhay ng patay. Si Musa alayhi salam ay naghati sa dagat. Si Noah alayhi salam, siya ay gumawa ng arko o ng malaking barko. Subalit hindi na natin nakikita ngayon ang arko ni Noah. Hindi na natin nakikita ngayon ang pagkahati ng dagat. Namatay na rin ang tao na pinagaling ni Jesus at binuhay niya. Subalit hanggang sa panahon natin ngayon ay nasasaksihan natin ang Quran. Ito ay ating binabasa at ang mga aral nito ay isinasabuhay natin sa abot ng ating makakaya sa araw-araw. At kinikilala natin ang katangian nito na ito ay katangian o bahagi ng katangian ng pananalita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang mga Muslim, tayo ay naniniwala na ang Quran ay hindi nilikha, bagkus ito ay bahagi ng katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na al-kalam o pananalita. Isa pang mainam na bagay na dapat na malaman ng tao tungkol sa Quran at sa kahalagahan nito, lalong-lalo na sa buwan na ito ng Ramadan na siyang buwan ng Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira." Natunay na ang Quran na ito ay naggagabay tungo sa pinakamatuwid at nagbibigay ng magandang balita sa mga nanampalataya na para sa kanila ang malaking gantimpala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Quran ay ang aklat na pinakamatuwid o nagtuturo ng pinakamatuwid dahil ito ay salita mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagkaligaw o pagkalihis dito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Dhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin." Na ito ang Quran na aklat na walang pagkaligaw dito o kabaluktutan dito na siyang gabay para sa mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na tanging ito lamang ang aklat na makapaggagabay sa tao tungo sa pinakamatuwid na pananalita, pinakamatuwid na mga gawa at pinakamatuwid na mga gawaing pagsamba. Ang Quran na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na sa bawat araw ng Ramadan ay mabasa natin ang kahit ilang pahina lamang ng Quran. Kung hindi kayo marunong magbasa ng Arabic, basahin ninyo ang translation nito sa iba't ibang mga wika o manood kayo ng mga lecture tungkol sa iba't ibang mga kabanata o mga aral sa Quran. Nang sa gayon ay madakila natin ang salita na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng ating makakaya. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Fattaqullaha mastata'tum." Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul layla." Na sino man daw ang magtaguyod ng sala kasama ang imam ng salatut tarawih, mula sa simula nito hanggang sa pagwawakas nito, ay tatala para sa kanya ang gantimpala na katulad ng tao na nagsala ng buong magdamag. At ito ay isang malaking gantimpala dahil kung ang salat ng isang rakaa o dalawang rakaa sa mga sunna na sala, gayon din ang witr, ay mayroong mga nakatalang gantimpala rito, paano pa kaya ang 11 rakaa kasama ang imam? O sa iba pang mga masjid, ito ay ginagawa nila na 21 rakaa na kasama ang imam. So makikita natin ang laki ng mga gantimpala nito na maaring hindi natin ito nakikita o naaarok sa mga panahon na ito, subalit makikita natin sa araw ng paghuhukom doon sa kabilang buhay. Na ang salatut tarawih, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay isang espesyal na voluntaryong gawaing pagsamba na isinasagawa sa Ramadan lamang. Subalit ito ay pagdakila rin
sa Quran dahil ang Ramadan ay buwan ng Quran. Kaya kung tayo ay walang kakayanan na makapagbasa ng Quran sa wikang Arabic, o tayo ay wala ng panahon na magbasa ng mga aralin dito, sikapin natin na makapagdalo o makadalo sa mga salatut tarawih na hindi naman ito kukuha ng mahabang oras sa inyong mga buhay. Ang salatut tarawih, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ito ay tatagal man, ito ay tatagal lamang ng 1 oras o humigit kumulang pa rito. 1 oras na hinding-hindi ninyo pagsisisihan kapag dumating na ang araw na haharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. 1 oras ng voluntaryong sala na maaring sa araw ng paghuhukom ay magiging kaligtasan natin na tayo ay maitatapon na sana sa impyerno. Subalit dahil meron tayong voluntaryong sala, tayo ay maililigtas sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nalalaman natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah." Tunay na ang kauna-unahang bagay na hahatulan sa araw ng paghuhukom ay ang sala. Na kung tanggap ang sala ng tao at ang tinutukoy dito ay ang mga obligadong sala, kung tanggap ang mga ito, nagawa niya ng perpekto at nagawa niya ng kumpleto, ay saka lamang titingnan ang iba pa niyang mga gawaing pagsamba. At kung kulang-kulang ito o hindi talaga nagsasala ang tao, hindi natitingnan ang iba pa niyang gawain, bagkus ay diretso siyang itatapon sa impyerno. Pero merong mga tao na hindi nila mapeperpekto ang kanilang mga sala. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na maraming distraction, maraming istorbo na pumapasok o sumasagi sa ating mga isip kapag tayo ay nagsasala. O maaring ang mga bagay na ito hindi talaga tumutulong sa atin para makapagsala, bagkus ay pinagbabawalan pa tayo na magsala. Katulad ng negosyo, katulad ng paglalaro, at iba't iba pang mga bagay-bagay na umaagaw sa atensyon ng tao mula sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, na maaring sa pagharap niya kay Allah sa sala ay yun pa rin ang iniisip niya. Na maaring ang tao pagharap niya sa sala, iniisip pa rin niya ang kanyang trabaho, iniisip niya ang kanyang negosyo, o iniisip niya ang mga bagay-bagay na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Na maaring iniisip niya ano ba ang alak na bibilhin niya, o ano bang sasabihin niya sa babae na nililigawan niya, o ano pa mang iba't ibang mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganitong pagkakataon na ang Muslim ay mayroong kakulangan sa kanyang pagsamba, sa kanyang sala, tayo ay maliligtas insyaallah sa pamagitan ng ating mga voluntaryong sala, dahil ang mga voluntaryong sala na ito ay pupuno sa anumang pagkukulang natin sa mga obligadong sala na ginawa natin. Ito ang pupuno sa bawat pagkukulang na ginawa natin sa ating mga obligadong sala. Kaya huwag ninyong mamaliitin ng mga voluntaryong sala, lalong-lalo na ang mga sala na nawafil o ang mga sala ng tarawih sa mga gabi ng Ramadan. At gayon din, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang salatut tarawih, ito ay sala na dito ay binabasa ang mga aya ng Quran, na dito ay direkta nating maririnig kung paanong narinig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumabasa kanya ang mga talata na ito, na binabasa ito sa mainam na pagbasa, na binabasa ito ng isang imam na nakakaunawa sa kahulugan ng mga ito at nakakaunawa sa damdamin na nilalaman ng bawat mga aya na ito, na kung hindi man natin nauunawaan ng direkta ang mga sinasabi sa Quran, ay maramdaman natin ito sa pagbasa ng imam sa salatut tarawih. Kaya huwag nating mamaliitin ang dakilang voluntaryong gawain na ito o pagsamba na ito sa mga gabi ng Ramadan, dahil ang Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lamang ito buwan ng pag-aayuno, ito ay buwan din ng Quran, buwan ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, buwan ng panghabang panahong himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buwan ng gabay para sa ating mga Muslim, dahil wala nang darating sa ating propeta, wala nang darating na kasulatan. Ang Quran ang mananatili nating gabay
kasama ng sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa araw ng paghuhukom.